Mayong adlaw na usab sa tanan, dalay ko ng Dios sa higayon, oportunidad nga iya na usab nga gihatag kanato nga makapadayon kita sa atong buluhaton. Higala, pipila lang kagutlo ako magapakiguban na usab kaninyo alang sa ato ang buluhaton. Og niini nga higayon karon magatugyan kita diha sa Ginoo pinaagi sa pangamuyo. Kanimo o Dios nga labing gamahanan nagapasalamat kami sa oportunidad nga imong gitugot kanamo nga makadangop kami diha sa balaan imong presensya. Pinaagi o Diyos sa pagbasa sa imong balaang pulong o panalangini o Diyos ang imong mga katawhan, labi na Ginoo ang tanan nga subaybay, nagapaminaw karon diya sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo diya sa ilang panimalay sa area dinhi sa Baganga di inaabot ang signal nini mao ang station. And I pray also, Father, for the followers nga nagapaminaw karon, nagafollow on air sa online. Hinaot pa Ginoo ang tanan mga kaygalaan sa Facebook, mga followers, mga kaygalaan o tanan nga naka-connect ni ining Facebook page. I pray, O God, for your blessing nga imong ihatag sa matag usa. Panalangin ni ang pagpamalandong sa imong pulong nga kini makakuha kami og mga pagtulunan, mga principle nga amo usab nga magamit sa among pagkinabuhi day by day. This we pray in Jesus' name. Amen. Salamat kayo sa higayon nga gitagaan kita, gitugutan kita sa Dios nga makahimo padayon sa pagpamalandong diha sa iyang pulong. Nini karong higayon gala maghisgot kita mahitungod padayon sa libro sa Nehemiah. Ang libro sa Nehemiah naggalarawan kini sa atong pagkinabuhi usab as of now, no? Applicable siya ang mga principle nga atong makaplagan, mabasahan ug makuha gikan niini nga maong mga eksperyensya, practical nga experience ni Nehemiah together with the people of Jerusalem during this time. Ato makita, makuhaan og lesson nga ato usab nga magamit sa atong kapanahonan karon. Trusting God for worse things to get better. No? Ang pagsalig kinang makakaton kita sa pagsalig diya sa Ginoo even sa mga shall we say worst things sa atong kinabuhi nga himuon sa Dios nga maayo. Trusting God for worse things to get better. So mao kana siya to makita ang dinhi sa porsyon sa Nehemiah chapter 4 verses 1 down to verse 13. Pipila ka mga verses atong ma-quote, makuha karon sa ato ang pagpamalandong ingon nga nakasulat ang eksperyensya niini nga maong mga katawhan nga nagasalig diha sa Ginoo. Now, sometimes naay mga higayon sa atong kinabuhi nga naay mga butang nga mga malisod kay nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Ipaagi sa Diyos usahay mga malisod pero moabot gyapon ang panahon nga mahimo rang okay, no? Sometimes things gets worse before it gets better. Naay mga panahon ipaalaw sa Ginoo nga before mahimong maayo ang butang mo undergo usab siya og dili maayo. There are times nga ingon ana I do believe nga dili lang kini sa kinabuhi sa mga katawhan sa Ginoo nga nag-una kanato, but even today sa atong pagkinabuhi na mga panahon nga mo undergo kita og mga shall we say worst things niini nga life, pero later ang Dios aduna siya kakayahan pakita sa Dios nga pwede niya himuong maayo. To understand that opposition is inevitable as we do God's will and to learn to deal effectively with it. Naay mga panahon nga dapat nato hinumdumon nga anytime pagmuhimo kitag mga butang para sa kahimayaan sa Ginoo, naagyod ang mga oposisyon, naa ang mga kalaban, na ay mga pag-atake, na ay mga obstacles sa atong pagkinabuhi, na ay mga discouragements, na ay mga opposition sa atong pagpamuhat. Pero
ang ato nga challenge, we have God. Nga kaya niya malampasan, kaya niya i-survive, o kaya niya i-overrule even ang mga opposition, mahimo kini nga mo favor sa iyahang pagbulutan. Anything niini nga kalibutan, ang atong Dios hinumdum na to, dili limitado iyang gahom na kaya niya himuon even ang mga worst things sa atong pagkinabuhi, himuon niya nga mas maayo pa. Ha? Mao ka na siya gala. Now, if you are suffering now without experiencing blessing, then remember, someone will be blessed after you. But if you are prospering without suffering, someone has suffered before you. Huh? Mao ka na ingon sa quotation ni Lorne Sani. Ha? Sa quotation na makita na to real, nagakitabo sa atong pagkinabuhi. Kung nag-antos man kita karon, anya wala nato na avail, wala nato na experience, wala nato na enjoy ang blessing, ang result. Sige lang. Nagsunod ka nato nga maka-enjoy ni ana nga blessing. Pero kung nag-enjoy kita karon sa blessing without suffering, somebody nga nag-suffer ni ana para kanato. Ha? Iyon ana lang siya. In fact, mao ka na ang realidad sa atong pagpangalagad sa Ginoo. It was the Lord Jesus Christ, first and foremost, nga nag-suffer para sa atong welfare. Nag-enjoy kita karon sa blessing, first sa salvation sa atong mga kalag, because of Jesus nga nag-suffer para kanato. And that is a concrete evidence and example nga somebody nag-suffer para kanato o kita nag-enjoy sa panalangin as of now. And the same, daghan na ay mga tao nag-una kanato ahead of us, pangalagad o nag-suffer sila para kanato, then kita ang nag-enjoy sa mga blessing. No? Like that. Ingon ana ang nagakitabo sometimes. Now, hinumdum mo na to that opposition is Satan's strategies for destruction. Ang mga opposition, weapon or estratehiya sa kalaban sa Dios, Satan, aron nga idistruso, gubaon, pugnan o walaon ang plano o gubaon ang plano nga iya sa Ginoo as possible. Mao kana siya of course ang primary purpose sa kalaban. No? To thwart God's program in our lives. Hinumdum mo na to nga ang Dios wala pa mahuman until this day, while we're still alive, ang plano sa Ginoo nagapadayon sa atong kinabuhi, and then ang opposition usab na aghapon na as palibot anytime mo attack ka nato 24/7. Ingon ana ka alerto ang atong kalaban hingala. Therefore, we need to be careful and we need to be sensitive sa atong pagkinabuhi. Now, how to handle external opposition? Normal man kini mo abot yun sa tua ang mga external opposition, whether we like it or not. Na ay ginatawag mga external opposition, na ay mga internal opposition. Even sa atong sarili, sa atong personal pagkinabuhi, na ay daghan mga panahon kita mismo nag-oppose sa plan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Now, kung naamang gani sa atong personal pagkinabuhi, internal, sa labaw na sa external, naagin ni mga opposition. Sa tanan nga mga area, na ay mga possibility na ay mga oppositions. Now, ato makita dinhi makaplagan sa passage nga ato karon nga gina-cover ang mga pag-atake sa kalaban, the enemy's attacks. Dahil pipila nga example na makita. First attack sa kalaban nila ni Nehemiah in order nga i-thwart, i-oppose aron nga maundang ang trabaho nga gibutang sa Ginoo diya sa kasing-kasing ni Nehemiah. First attack, makita nato dinhi in Nehemiah chapter 4 verse 1 down to verse 3, ang mga job, no? The job of ridicule and criticism.
Mao kini ang usual nga nagakitabo sa atong palibot even before. Ang trabaho nga iya sa Ginoo sagad gayod, no? Kasagara maka-undergo og mga kritisismo, no? Criticism or mga pagbastos, mga pag-atake. Now, in so many ways, pwede ang kalaban nga mohimo ni ana. In fact, kung imong tan-awon ang Nehemiah chapter 4 verse 1, when Sanballat heard that we were reconstructing the wall, he flew into a rage, became indignant, and mocked the Jews. So ato makita din nga wala nalipay ang kalaban, wala nalipay ang opposer sa dihang nagtrabaho ang mga katawhan sa Israel aron ma-reconstruct ang nangaguba nga wall sa ilang nga syudad. Og ato makita dinhi nga ang kalaban, namely mao si Sanballat, pagkadungog nila perting sukuan nila og naglagot silang paayo. Og ilang gihimo, ilang gibugal-bugalan, ilang giyaga-yagaan, og ilang ginaatake ang mga katawhan nga under sa pagdumala ni Nehemiah during this time. In verse number 2, nag-ingon, he addressed his allies and the Samaritan officials, saying, "What are these pathetic Jews doing? Are they intending to rebuild it by themselves? Do they intend to offer sacrifices? Will they finish in a single day? What they make stones from this burned out rubble?" Mao ka na siya. Ato makita nga grabe ang iyang pag-underestimate sa katawhan sa Ginoo. O ang iyang paglantaw, the way nga sila nagtrabaho, grabe ang ilahang pag-underestimate ini mga katawhan, not knowing nga ang Dios sa Israel mao ang nagatrabaho o nagapaluyo ni ini o nagaplano ni ining tanan. No? Ingon ana, kung atong tan-awon higala, kung atong panaminan kini, mao kini ang nakitabo even today. Nagakinabuhi kita, nagabuhat sa bulaton nga iya sa Ginoo, but the opposers nga naa sa atong kalibutan as of now, nagatan-aw ka nato as insignificant people, mga katawhan nga walay kwinta sa ilang atubangan, not knowing that we have God nga nagapaluyo ka nato o naga-enable ka nato sa pagbuhat ni ining mga butang. No? Mao kana siyang nakitabo even sa panahon sa mga Hudiyo during sa time ni Nehemiah. Pero ato makita dinhi kung unsa ang paglihok sa Ginoo sa ilang kinabuhi. In verse number 3, nag-ingon, Tobiah the Ammonite stood to the side, commenting, "If a fox were to jump onto what they're building, it would collapse, tear a stone wall." Ato makita nga grabe yun. Bisan pagani ang mga fox lang maglukso ni ana nga maong wall, matumpak na. So grabe yun ang pag-defame nila sa katawhan sa mga nga iya sa Ginoo, sa mga Israelites. So dili basta-basta kini nga mga oposisyon, kay dili lang mga pagbugal-bugal ang ilang gihimo, ba to the point nga magkigera pa sila kung imong makit-an later on, no? Mao kana siya. So dili ta magakatingala nga even sa tong pagkinabuhi as of now, daghan gyud ng mga opposers, daghan mga ginahimo, mga estratehiya ang atong kalaban just to stop us and to discourage us, aron nga dili kita makapadayon sa pagbuhat sa bulaton. But the wonder, ang response ni Nehemiah ni adto nga mga opposition, first attack, ato makita that Nehemiah responded it by prayer. The sure and provided by God nga pamaagi
mao ang pagpangamuyo. Ah, si Nehemiah, after nga nagdunggan niya kadto nga mga butang, si Nehemiah ning luhod o nihapa at tubangan sa iyang Dios aron sa pangamuyo. Ato makita dinhi. Ingon siya sa verse number 4, "Listen, our God, because we are being mocked. Let their insults fall back on them, and let them be dragged away as captives into exile." In verse number 5, "Don't atone their iniquity, and don't let their sin be blotted out from before you, before they have demoralized the builders." Ang ilang gihimo, grabe nga pagyaga, pag-demoralize sa mga nagtrabaho. No? Pareho ra sa kanang nagtrabaho ka ba, nga muna na nimong trabaho, gihurot na nimo imong kusog, gihurot na nimong kakayahan, imong abilidad, pero after that, gidemoralize ka. No? Dili lang imong trabaho ang gipakaulawan, kundi ikaw mismo nga nagatrabaho ni ini. Seems like that. Ato makita na dili basta-basta ang pag-atake. In verse number 6, "So we rebuild the wall, completing it halfway up, because the people were committed to working." So ato makita din ang prayer ni Nehemiah, gisugilon niya ngadto sa Ginoo kung unsa ang response niya. Nag-pray siya para sa mga kalaban. Nag-pray siya para sa padayon nga paghatag og enablement kusog sa iyang mga katawhan. Namo kadto siya ang unang nga pag-atake. Ang pagdiskurahe, pag-criticize, negative nga criticism aron nga ang katawhan sa Israel magakaluya. Ang ikaduha nga atak makita to the uppercuts of discouragement. Of course, pag naay mga pag-atake, normal gyud nga mo follow ang mga discouragements, mga mahimo kang tamlay sa imong pagtrabaho. No? So, ato makita from verse number 7 down to verse 12, makita nato dinhi ang mga pangdiskurahe. No? "But when Sanballat, Tobiah, the Arabs, and the Ammonites, and Asdodites heard that the repair work on the Jerusalem wall was progressing, nagatubo, and that its breaches were being repaired, they flew into a rage." So, once nga na ay movement mahimo sa mga Israelites, accomplishments, sila pod mag-plug up pod sila, magkasuko o samot ang ilahang kalagot o himo og another step of opposition. In verse 8, "So they all conspired together to invade and fight against Jerusalem, creating confusion there." So, ang ilang himo, na sila movement, gina-fight nila ang Jerusalem o ilahang i-attack o maghimo sila og kasamok in order nga ma-disturb ang trabaho nga iya sa Ginoo. No? So ato makita dinhi gala nga grabe ang taktika, grabe ang strategy sa kalaban just to stop the workers sa pagbuhat sa ilang mga buluhaton. Verse 9, "But we prayed to our God. We also set up guards day and night because of them." So ang ato makita ang response gyapon ni Nehemiah is to pray. So dili gyud, wala niya giatubang ang sitwasyon without prayer. So makita na to ang pagka-dependent ni Nehemiah diha sa Ginoo. Then after that, not only nga nagapray, nagahimo sila og mga alternative, mga pamaagi nga mas safe ang katawhan while working and maprotektahan ang ilang mga pamilya. In verse 10, "Meanwhile, the people of Judah said, 'The builders are tired, and there's so much rubble that we can't reconstruct the wall.'" So,
as effect sa mga pag-atake sa kalaban, of course, nagkakapoy, no? The builders are tired. O nakita na nila ang mga daghang kay mga negative nga mga butang. No? So, ato makita dinhi nga mao kana siya mga natural effect once nga naay mga oppositions, mga kaguliyang, mga pag-atake. Normal kini siya. Pero, ang kanindot ng kay ang Dios, padayon nga naa nagapaluyo. No? In verse 11, the enemy said, before they notice or see us, will penetrate their midst, kill them, and stop the word. To the point nga dili lang pagbugal-bugal, but in fact to kill them. Pamatyon ang mga Israelites aron maundang ang buluhaton. No? The Jews who lived here kept coming to us, reporting at least 10 times. They'll attack us from every direction. So ang ato makita gala nga ang pag-atake sa atong kalaban bisan sa atong pagkinabuhi is from any direction. Buot pasabot nga kinahanglan i-anticipate o maging ready, maging alerto ang matag usa sa pagkinabuhi gumikan kay bisan asang aspect sa kinabuhi kita pag-aatakihon. And that is true sa atong pagkinabuhi karon. Perfect na illustration, perfect example ang kinabuhi nilang Nehemiah. So, we are now ania kita karon nag-atubang niining usa ka realidad sa pagkinabuhi. As of now, we are under attack just like sa kay Nehemiah during this time. Now, ato makita again ang reply ni Nehemiah as what I have said. Nehemiah prayed again. Nag-pray siya and equipped the people. Ato makita din from verse 13 down to verse 23 nga nag-pray si Nehemiah o gihimo niya, gi-equip niya ang katawhan aron nga anytime pag naay mga enemies, mga atake, mga pagpakigubat sa kalaban, prepared sila o pwede sila makasukol, di sila basta-basta ma-apply. No? Mao kana siya dinigala o usa ka anindot kaayo nga kung basahon nimo kung unsa o paano nagabarog si Nehemiah nagsalig sa Dios o paano niya gibuhat ang mga bulaton even to the point nga naay mga worst nga mga things nagakitabo along the way. Yet, si Nehemiah, makita na to, naging successful sila. Kung imong tan-awon kini padayon, makita na to na si Nehemiah naka-gain o success nagikan sa Ginoo. Mo nag-ingong pa kung sa tan-awon nimo sa bagong tugon, if God before us, who can be against us? The Book of Romans. Bisan pa niining sitwasyon sa atong kinabuhi karon gala, we should remember nga kung ang Dios dapig ka na to, walay si bisan kinsang makabuntog ka na to. Iya kitang tipigan, iya kitang tabangan hangtod na makalampos kita sa ginadesire niya ngani sa atong kinabuhi. Trust God for worse things to get better. I know for sure each one of us, ikaw karon higala naapod siguro kay giatubang nga mga worst things sa imong kinabuhi, but be trustful. Just trust God, commit it to God, and ibutang diya sa Ginoong imong dependence aron nga siya makahimo sa mga maayong butang alang usab diha sa imong kinabuhi. Hinaot nga ang Dios nagapanalangin sa iyang pulong dinhi sa ato mga kasing-kasing. Mag-aapo kita. Gamhanan o dalaygon nga Dios, nagapasalamat kami sa imong pulong. I-bless ka to sa kinabuhi sa matag usa. Samtang magpadayon sa pagkinabuhi ning kalibutan, ikaw o Dios ang among dipindahan, ikaw among saligan, o ikaw ang mag-enable ka namo
nga makapadayon sa unahan o ma-avail na mo Ginoo ang success as we serve you, O God, by your grace and by your mercy. This I pray in Jesus' name. Amen.